Nasa isip dito sabihin tapos. Tama? Huwag ganyan. Kaya ito ang ating Bible sa yung ating Biblia. Ito mo kami, hindi napasin, bago kong senta. Sinitingnan ko rin kasi baka mali. Wala akong babasihan. Okay na mga chairman ha? So yung mga committee natin, pasuyo po. Malayo pa assembly next year. Next year, ang kailangan natin, pauulitin natin ha, submission ng report ninyo. Training ng lahat ng officer, submission ng report, mga permits ninyo, lahat ng kopya buong Pilipinas din ang ginagawa, hindi lang tayo. Yan ang tutukan. Para bago dumating ang April 30, sitting pretty na kayo, ay ayos na kami. Okay? At sigurado, magkasama pa doon yung accreditation sa PCA ha. Pag ginagawa nyo lahat ng January, February, March, sigurado, pag nagpatawag ng training, kahit saan dito sa Quezon o labas ng Quezon, kasama pa rin tayo magpapangipagita. Ayos? Pag nakita ko kayong tatabahan nyo na, May lakas na palang kumain. okay lang yan kasi sa atin po naman yan eh. Diba? Sa atin yan. Next, sino na magre-report? Sige, tingin lang kayo. Kaya ko na po, Ayun, Sir Roland ito na, Gatay. sunod na. Iyan. Patulungan sa Luigi. Pero kung may mga iba pang tanong, magtanong lang sa namin. Doon sa mga bumili, hindi po sa amin yung nasa cooperative namin, yung passbook, individual ledger, subscription agreement, at kung ano-ano, or book. Kahit isang libro, dapat meron kayo, 95-20, libro yan. Bumili kayo kahit isa. Ano, para mapadala sa inyo, yung mga bumili kay Ma'am Joanne, si Ma'am Joanne ang bahala kung paano usapan nyo kung ipapadala dito through LBC. Tapos pag natanggap na ninyo, tawag kayo kay Ma'am Joanne, paano pag-entrada dito? Sino ang mag-entrada dito? Kailan ito ibinibigay? O, di ganun. Ngayon matutuwa ang member, bakit? Aba, ito na ang pera mo sa book, wala dito kupitan, ay linaw na kanya ibinibigay. Pero magkakaroon ng policy, pag nawala yung passbook, bibili ka, 30 pesos na yan. Pero ngayon, pag benta nyo, 20 pesos pwede yan. May pumasok na 4 na pesos sa kop ninyo. Di po ba? So, nasa sa inyo po yan. Okay? Di naman ipagtahimik, bahala kayo. Pag-xerox na lang kayo ng papel kung anong bahala kayo. Bibigay sa akin na yun. Okay? Yes. Okay naman? So, palakpakan natin ang katanawan mga farmers, cooperative, agri. Policy sa pamamili ng kopra. Ayan. Si Chairperson. Okay. Pakilala po inyong mga hurado. Ano? Sige po, kailan kayo na-rehistro at kung ano pa. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ay ang Katanawan Farmers Agriculture Cooperative ay nagpapasalamat muna ako sa CDA. Siyempre kay Lord, dahil talagang siya ang nagtalaga sa atin na tayo ay maging cooperative. Ano po? Pinapakilala ko po muna yung aking mga kasama bilang ang kasama natin sa kooperatiba. Unahin ko po muna ang ating manager kasi masipag po yung manager namin. Ano po? Kaya siya po ay si Manager Chodoro Ontalan. Ayan. Susunod po ang ating BOD, si Kuya David Nicolas. Siya po ay dating military. Ex-military po siya. Ano po, Air Force o PNP? Army. Ayan. Submarine. Sunod po natin ay ang ating BOD. Hello po. Ayan. Ating BOD, Kuya Agustin Del Mundo. Siya po ay kasali rin po sa ibang cooperative ng Tayabas po. Kaya minsan kami ako ay nagtatanong sa kanya rin pagtungkol sa mga cooperative. At isa pa po ay ang aming treasurer na napakasipag din po ng aming treasurer. At siya po ang
Siguro, sa nakilala ko bilang tao, siya po ay matulungin. Lalong-lalo na po sa aming kooperatiba, na kahit pa paano ay talagang siya ay ng kanyang suporta at siyempre sa financial, lalo sa mga expenses po, minsan kami kulang na kulang. Siya po ay nagbo-volunteer na magbigay ng tulong sa aking expenses. Ayan po. Ngayon naman po, ako naman po ang bilang chairperson ng aming kooperatiba. Ako po ay si Laisan Daisy Tambor. Sa tutuusin po, ako po ay hindi katanawanin. Ako po ay isang Bisaya. Ako po ay lumaki sa Aklan, sa Navas Aklan. Malapit po kami sa Boracay. Kaya ako po ay nandito, nakapag-asawa po ako ng taga rito. Siguro talagang dinala ako ni Lord dito na siguro na para ako mag-represent ngayon sa inyo ngayon. Ano po? Kaya, opo. Kaya ako po nagpapasalamat dahil ako po ay nandito ngayon. Hindi ko po ikinakakahiya na ako po ay magsasaka. Ano po? Dahil ang magsasaka po ay marangal na trabaho kaysa din sa ano po. At syempre tayo lumaki sa magsasaka din talaga. Ayan. Ngayon po, sisimulan ko na po ang aking pagre-report. Ang aming nagawang policy ay pamimili po ng kopra. Bilang kami po ay namimili po kami ng kopra at dinadala po namin ito sa oil mill. Ano po? Ang layunin po namin ay upang maging maayos para sa ikaunlad ng co-op at kumita. Yan po ang aming layunin. Ano po? Kaya kami nagkaroon ng policy. Una po, ang kopra ay maganda, ang luto, at hindi hilaw. Ayun po ang binibili ng aming cooperative na klase ng kopra. Hindi po basta-basta na tayo ay magsusulit bilang tayo miyembro ng co-op, ay basta-basta na lang na ibibigay natin doon kasi bago naman po kami tumanggap ng pamimili ng kopra, kami po ay dinala sa Mauban. Kami po ng mga BOD, treasurer, nag-aral din po kami doon sa pag-moisture ng kopra. Doon po sa oil mill ng Mauban. Oil mill, brother? Ano nga yung oil mill yung pinuntahan natin? Nakalimutan ko na. Sa Mauban, yung kay Sir Sunny? Sa Liwayway yun eh. Sa Liwayway. Oo, nalimutan ko na yung nakalimutan ko na rin, sir. Kaya yun po ay pinaliwanag sa amin kung ilang moisture ang kailangan para ang kopra ay maging maganda. Ano po? Parang sumasakit ang tiyan po, sir. Isa pa na. Pasensya na po kayo ha. Talagang ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Talagang ako po ay... Pinipilit ko po. Kasi noong una, talagang ayaw ko pong tanggapin ang Pangulo. Dahil hindi po talaga ako maalam. Hindi ako marunong mag-ano. Lalo't ako Bisaya. Ano po. At inaano ko sila. So, bakit ako pa? Ayun ang napagkasunduan nung bago kami mag-rehistro sa CDA, ay talagang ako na po ang itinalaga nila. Talagang lalong sumasakit ang tiyan ko, sir. Ayaw mo yan. Si Manager. Isipin mo yan, hindi alam nila. Ayaw mo yan. Diretso lang. Focus lang. Sabi nga ni Atong Ang, pagka nagnatalpak, focus lang. Ayun po. Kayo po ba ay may puna o paglilinaw dito sa aming ginawang policy? Number 1. Hindi pa nababasa lahat eh. Kailangan lang. Kailangan babasahin. Nabasa niyo na po yung inyong layunin. Kung may puna doon, wala.
lipat kayo sa pangalawa. Ayun. Di ba, nabasa na po kanina yung layunin? Oo, at hindi ko na ano. Tani po, kayo po ay may puna po doon sa aming layunin o rasyonal kasi nabanggit niya. Pag sinabing wala, tuloy, aproban, direct tayo sa kababa. Sunod. Ayun. Tayo po ay kalawa na. Bakit muna kami puna doon sa... Oo, ayun. Ayun po, may puna po kayo dun sa unang binasa natin. Number 1. Sa number 1 po. Wala po. Ayun. Mali na po. Tama po ba ang aming ginawa? Saka nababasa naman. Ayan po. Ngayon po, dadako na tayo sa pangalawa. Ang bawat kopra na isinusulit sa co-op ay may resibo. Ayan po, ang ginawa naming policy. Dahil yung iba po ay kaya tayo nagawa ng co-op para tayo ay magkaroon ng transparent kasi ito sa magiging ng CDA requirements na ang mga resibo ay kailangan pong meron na ipapakita. Sumasakit na rin pag natin ginawa kay sir. Nasakit na yung puso. Kulang ka. Bakit gano'n? Pag natin ginawa kay sir, sarong nasakit. Ayaw ko na po. Nasamaan ko ng kulang. Nakontra siguro. Ano po? Ayan po. Number 3. Meron pong paglilinaw po natin sa pangalawang namin, policy. May pagbabago. Ay, sige, salamat po. Dadako na po tayo ngayon sa pangatlo namin policy. Cashier. Cashier lang ang magbabayad ng kopras na magsusulit sa co-op. Tama. Ayan. Paano po pag wala ang cashier? Treasure. Treasurer po ang kailangan Hindi po pwede kung sino. Opo. Kung wala po ang cashier, treasurer po. Binubungkahin kong idagdag. Sige po, opo. Pwede natin Kung wala idadagdag. ng cashier. Para nagkasulat. Noted, Opo. noted. Ay, noted na lang. Para diretso na po tayo. Opo. Salamat po. Ayun. Pangapat po ay lahat ng presyo ay manggagaling kay manager. Ano po? Kung anumang presyo na iano natin sa co-op, katulad syempre may pagbabago po ang kopra, hindi po yun ay tuloy-tuloy na gano'n ang presyo. Talagang nasa katanto. Nasakit talaga. Nausog yata ako nito. Talaga naman Pasensya na po kayo. Totoo talagang nararamdaman ko. Kaya mo yan. Ay di yung po lahat ng presyo ay manggagaling kay manager. Siya lang ang kung pwedeng mag-post, lalo dun sa GC namin, sa kooperatiba. Siya lang po ang pwedeng mag-post na magkano na ang kopra sa araw na ito. At, yun lang po. Tama po ba? Okay. Ayun. Salamat po. Lima po tayo. Ayun. Si manager, pang-anim na tayo. Pangalan na. 2 days before, i-abisa sa manager ang kopra para schedule ang pag-pick up. Yan po. At gawa nung kami na kakagulo dun sa pag-pick up dahil wala man kami mag-pick up ay ano po. Kaya ang ginagawa namin, pag kami ay malapit na magbabiyahe o noon, ay in-schedule namin yung pag-pick up para isang lakad. Ano po, kasi hindi pwede na kung kailan gusto nila magsulit, gano'n na lang, ay wala naman tayong tao para mag-pick up. Ano po? Kaya bago ka magsusulit, 2 days before, ay ano ka na ng pag-pick up kung anong araw, yun. Para
yung may ibang magsusulit ay di dadaanan. Ano po? Ito. Ay, malinaw po sa inyo? Ayan po. Salamat po. Pang-pito po, si cashier lang ang authorized na magpirma sa resibo na binili ng co-op ang Copra. Ayun po. May pagpupuna po. Ayan. Thank you po. Kawalo na po tayo. Si manager ang magtakda kung kailan ang biyahe sa oil mill at kung sino ang isasama sa pagbabiyahe. Dahil sa amin po ay nagawa kami ng resolution na ang mga BOD sa ngayon ang pinapasama namin sa biyahe para matuto. Ano po? Dahil ang BOD namin ay target namin na sa susunod na si manager, ang BOD ay magiging manager na. Ano po? Kaya yung tinuturuan din po namin sila. Kaya sila po ay si manager ang mag-ano kung sinong BOD ang sasama doon sa pagbabiyahe, sa pag-ano ng luman. Kasi may mga BOD po kami na hindi alam ang pagmo-moisture at saka yung pag-ano ng sa oil mill, makipag-transacts. Ano po? Kaya siya po ang naano namin. May paglilinaw po? Maliwanag po. Maliwanag. Salamat po. Kasyang po, ang pera ay i-deposit ng oil mill sa account ng co-op. Yan, pag nakabiyahe na po kami ng Copra sa oil mill at kami naman po ay may account na sa bangko, bank to bank na lang po. Hindi na po idadaan namin sa tao. Dahil mahirap po sa ngayon. Kasi baka mamaya, hindi natin alam ay si manager na nakikinig. Ay, naparinggan mo ako. So, hindi po. Basta maingat na lang po tayo dahil ang pera po ay Mainit. kasi minsan po ay nakailang tonelada tayo, 5 tonelada, no? Ay, ang laki pa ng pera nun. Ay, lalo sa ngayon, ang mahal na po ng Copra. Ngayon po ay nasa 55 na. Alam niyo po? 55 na po ang Copra. Sa oil mill po yun. Hindi po sa pamimili. Sa oil mill po ay 55 na. Sa amin po, ang pamimili namin ay 43, 44. Okay. Ba? Ang taas sa side. San Francisco. Iba ang luto sa kanila. Mas maganda daw po ang luto sa inyo. Sa amin. Ganun. Ay, pero napag-aralan po namin sa oil mill noon, bawal daw po ang sunog. Gawa na wala na yung makukuhang oil, kundi puro uling na. Kaya masama naman po sa oil, sa Copra na sunog. Yun ay tinatanggal, nire-reject po yun. Yun po ang sabi. Kaya na po kayo dadala. 55 na pala. Sa Atimunan. Sa Obien po. Pero po, mas malapit po kami. Kaysa doon pa kami pupunta pa kami ng Lucena. Kailan po yun? Ngayon? Noong kahapon po, ako nag-monitor ng price. Kapon. Opo. Yung tanong ako ay sabi 55. Yan po. Kasampu po ay si manager ang magkukontrata sa oil mill at lahat ng kinalaman sa pagnenegosyo ng co-op. Ayun po. Meron po kami din eh. Ay, may paglilinaw po na si manager ang magkukontrata sa oil mill ng lahat ng kinalaman sa pagnenegosyo ng co-op. Ayun. Ayun po. Ay. Sa likod ka rin, sir. Lalo na, sakit talaga, sir. Ayaw ang piraso na. Atising ko na. Bakit ganun? Ngayon lang ako nakarepresent namin. Nasakit ang pangko. Siguro may dala-dala si sir yung ano nila. Natatalo yung... Hindi na ba ako nakot?
nakontra. Yutan ko ang nakontra. Natatalo yung ano, kapangyarihan mo. Ay siguro nga, ayaw ko aklan. Ano, sabi di ba, bali-balitang aklan daw ay mga ano. Pero ako hindi doon na. Aswang. Inaamin na yan, ano po. Hindi po. Ang bawat kasapi. Kaya siguro nasakit ang tiyan ko. Ano. Ika-11 po, ang bawat kasapi ay obligado magdala ng kopra sa kuop. Ayan po, yan po ang aming ano. Mhm. Kasi kung wala magdadala yung mga miyembro, wala kami bebenta. Kaysa umasa kami doon sa mga, ano, hindi naman sila, ano, na magbigay. Diyan po. Di ba, ma'am? Di po ba't nandun naman sa atin talaga sa coop na kung ikaw ay nandun na coop, dapat ang piliin mo at doon ka magdala kung pamimili man yung atin. Parang hindi na rin po siguro yan, ano natin dyan na Opo. Sinama ko lang po din at paraan. Para alam ninyo. Nasabi na hindi rin nag-atangkita. Totoo po, meron po kami ano, kasi ang katwiran po nila wala silang nyugan. Yun po ang ano, totoo po yun. Meron po kami miyembro na sabi, pwede ka naman kumuha sa ibang ano Pwede ka namang, di ka kanina na pag-usapan. Sadya namang may natin. coconut farmers na walang niyog. Oo, yun po. Katulad ng ano, laborer. Yung, Pero dapat bilang ikaw ay miyembro, di gumawa ka rin ng paraan, pwede mo kausapin yung kapitbahay mo, may lukad sila, oy. Di ba po? Parang hihikayatin sila na sa atin na magsulit. Wala ko ang payo yung malikay. Delikado po yun. Ano po? Ika-12 po, ang lukad ay once na natimbang, ay pananagutan na ng kooperatiba. Ano po? Pag natimbang na yon ay wala na. Ano lang po, stay ko lang yung term na ginamit natin sa online Copra. Sana panatilihin natin ang siguro sa ulit. Yung consistency ng From Copra, ginang natin ito baka Ay, ano nga pala, oo. Tama po, dapat kopra. Ano po? Ay, salamat. Oo. Lukad. Hindi na naisip. Ano po? pero alam naman dito sa atin. Kasi nakaano po ngayon. Lagyan nyo na lang po ng parenthesis, comprado ka. Opo. Ay, ano na lang po natin mamaya. Opo, ay salamat po. Yan. Wala na po? Okay na. Ayun. 13, kailangan may daily report si cashier. Yan. Dun sa pamimili niya ng Cobra, kailangan merong report. Araw-araw. Ano po? Cashier lang po dapat magre-report ng si manager po ay hindi dapat kasama sa pag-reporting. Ang reporting ni manager ay monthly. Opo. Pero si cashier po ang ano ay Transaction report yun. opo. Walang may upit. Kasi meron po kaming GC na kailangan si cashier ay mag-report talaga ng kasi na-record ni treasurer. Opo. Bukod dun sa cashier, may record si treasurer. Siyempre, hindi lang si treasurer. Ngayon, kami lahat, BOD lahat kami ay magkaroon na ng record. Para hindi kami magtanungan kung ano man po. Yun po ang amin. Para transparent baga po. Para pag nag-report kami, ay di alam na ng isa't isa. O bakit ito may nawawalang report na hindi na i-report. Ano po? Kaya yun po ang ginawa namin. Wala na rin yan tanong ano. Opo. Kasi nahaba ang oras. At ibabaga pong usapan pag maraming mga tawag na rin. Eh, wala dun sa ano. Ano, okay na po? Okay na. Ayun, salamat. 14 po. Ay, di ko alam kung alin gagamitin ko po din. Kailangan o si Kapit. Nailan ko po dito. Kailangan tuwing 2 linggo ng buwan ay maibiyahe ang pamiling ko para sa oil mill. Iyon po. Kasi hindi po natin pwedeng talagalin ang kopra ng 1 buwan. Ano po? Kaya
dapat ikalawang linggo ay tayo ay makabiyahe para yung na isulit kahapon ngayon ay pwede natin i-stock to para sa isang linggo sa makabiyahe ulit. Kasi hindi naman po tayo pwedeng magbiyahe ng kopra na fresh kasi malaki po ang moisture. Ano po, kailangan talaga muna ay patanggalin muna natin ang pawis para marisikada muna bago natin ibiyahe. Nalulugi po kami doon sa fresh na namin nabiyahe nung una. Kaya natuto po kami, naging aral po yun sa amin. Kaya ngayon, naging ano na po kami doon sa aming pagbabiyahe. At yun lang po at maraming ay, meron pa po yung sila. Ano po paglilinaw kasi tinignan ko yung sabi niyo kanina wala pa kayong service. Ibig sabihin, kumahapila kayo ng truck. Opo. Dapat po siguro, Ay, oo. may dagdag yung policy. Sino yung in-charge sa pagkuha no truck para sa home linggo ninyo? Si manager na po lahat kasi nakalagay dito. Nakalagay ko po dito, lahat ng pagnenegosyo ay siya ang Lahat ng transaction. transaksyon. Kay manager na po. Si manager na po ang nakikipag-usap. Pangalawa po, yung katuwang ni cashier, ang cashier niyo ba yung lalaki ba ba? Babae po, si bookkeeper po. Titimbang? Meron, si manager nang bahala po dun sa ano. May tao po kayong, siya po ang kukuha ng tao dun sa pagtitimbang. Bigat ang loob. May tao po siya. Manager pa rin siya bahala sa mga tao. Sa sakuran. Meron po yun. May kanyang batas ang Management. Opo. Opo. Meron lang po ako ng paglilinaw sa sinabi niyo nga kanina na ang pinasasama niyo sa biyahe ay yung board. Ay di po ba dapat ang board po ay policy making body, hindi siya sa negosyo bawal sa dahil kaya nga may manager. Meron po tayong management. Hindi po yung sa amin lang dahil gusto po namin ang BOD ay matuto. Para alam po ni BOD yung ano ni manager. Kasi sa susunod na ano ay wala kaming makuhang manager. Yung BOD pwede o ano ng manager. May management ka po dahil yung BOD ay hindi sa pagpapatak ng negosyo. Opo, ay noon po yung aming gawa ng, sa ngayon ay di babaguhin na po namin dahil hindi naman po namin alam noon, noon, ay di ngayon kung magiging mali po yun sa aming patakaran, ay di babaguhin po namin. Hindi yun mali. Ang po nila, yung si Board, parang tinuturuan nila. Opo. Hindi yun mali kasi Hindi mali. Yung side hindi paliwanag mo yung yung naging dahilan natin kung bakit nagkamiron tayo ng ideyang ganon. Kasi yung Opo, yung kasing dati kasi yung namin, yung mga board, walang alam sa mga Alam. moisture. Ngayon, paano sila makaka-relate doon sa Kupras kung mismo sila hindi naman Di ba marunong? alam? Paano nila ikukuman si manager ay wala naman silang alam. Totoo po yun. Kaya ang ginawa namin, pinractice namin sila na matuto din ng pagmumoisture. At the same time, hindi muna kami kumukuha ng manager sa labas, gawa nang wala pa kaming pampasweldo. Ngayon, kung sakasakali at mayroon kaming manager na hindi magustuhan, yung board of director pinababa namin at nagmamanager. Opo. Kaya ang lahat ng board of director namin, tinuturuan talaga namin mag-moisture. Pag umalis yung isa. Opo, yun po. At saka yung iba pong board, Magandang practice. isinama namin sa sa oil mill para sila Opo. para alam nila yung pag-moisture ng copra. Isa na rin na may kaalaman na sila doon ay bukod pa rin sa ni manager para nga yung iwas kami na kumuha ng manager sa ibang mag-hire kami kaysa dun sa sarili naming miyembro. Ano po, officer? May tanong pa po? Kung wala na po ay maraming salamat po. Ay, Alam ko tanong, iminingkahin ko na po, napagtibayan na yung inilya. ayan na po. Mga Ayun po mga kapatid. Maraming salamat po. Ayan si
nagpapatibay. Ano po? Hindi ba ka kasi? Siya talaga muna. Ito pala yung nervyosa. Huwag kayong magiinom. Nervous lang. Nervous lang iyan. Tandaan po natin, sa pag-present, pag po natapos na ito, di po pag natapos kayo na yan, ha? Tandaan po natin mga chairperson at mga board, aalalayan naman si chairperson, pag dyan ay nagpe-present na sa assembly ng mga policy natin. Siyempre kayo mga board, kayo mga team. Hindi yung baka mamaya nagpe-present si chairman, yung isang board, sasabihin, mali po yan. Hindi dapat, makikita tayo hindi magkakaulang. So kapag mga ganyan, focus tayo sa pinag-uusapan. Pag other matters, chairperson, medyo nalayo tayo, balik po natin doon. Palalahanan. Okay? At saka yun naman po natin lagi matinag titignan pag may punahin agad. Ngayon, pasalamat tayo kung wala silang pinuna. Kaya pinapresent nila. Ay wala nakikita, sige, pa-upload muna. Ay di ba, wala tayong magagawa dahil pinasend natin sa assembly. Kaya ang assembly nakapokus lahat doon sa first prize. Ay sige, upload na yan. Ay sige, upload. Di ba? Maraming ganyan. Yung ibang mga magagaling na board, sige, ang gagawin natin pag mabigat yung policy na yan. Pahinga muna, raffle. Tuntua. May tumututol, wala. Approve, raffle uli. Aba, hindi niyo alam, kayo umuunang pag hindi na-approve, yan na siya. Diba? Pero ingatan natin, ang ginagawa natin, yung kapakanan ng ating kooperatiba naman. Okay? Okay, natin din Rational, ito yung pamimili ng kopra. Natin pamimili, no? Lahat ba dito ng cooperative ay naaayon sa coconut, walang lending. O kasi nung unang batch, dalawa yung sila yung coconut farmers, pero ang trabaho nila, ang negosyo nila, pautang. Bawal. Okay. Policy sa pamilya ng kopra, may layunin naman upang maging maayos ang at ikaunlad, para sa ikaunlad ng cooperative at kumita. Okay? Pero kasimple. Tapos may iwan siya, ang kopra ay maganda. Luto, hindi hilaw. Ano po, ere? Bawat kopra ay isinulit. Na isinulit sa coop ay may resibo. Normal po yan. Lahat ng transaksyon ng cooperative sa member and non-member talaga may resibo na yan. Pwede wala na yan. Mandatory po yan. Lahat ng transaksyon natin official receipt. Ano po? Kasi lang ang magbabayad ng kopra na magsusulit sa coop. So, tama yung sinabi, in behalf ng absent si cashier, si treasurer, vice versa ang trabaho nila. Ano po? Maliwanag po yun. Lahat ng presyo ay manggagaling kay manager. Medyo mabigat po yun, ha? Kung absent si manager, paano transaksyon natin? Ano po? Kasi siya lang lahat ng presyo ay manggagaling kay manager. Pero pakaliwanag po ito, ha? Kung masakit din ang tiyan ni manager at may transaksyon na, ay teka muna, antayin mo na si manager. May may GC naman kami para Dapat policy ito, malinaw ito, nakalagay dito. Kaya nga policy yan Hindi pwede sabihin, may GC po naman. Hindi, policy ito. Ano? 2 araw bago i-abisa sa manager ang kopra para schedule ang pag-pick up. O 2 araw lang daw po, ha? Ang tanin, hindi pwedeng 3, hindi pwedeng 1. Dapat 2 araw. Kaya na 1 araw Teka, saglit muna, ang bilin 2 araw. Maliwanag? Baka mamaya pwede na yan. Bakit? Naibasan ng manager ang kopra para schedule at saka pag-pick up. Ilang araw ba? Isa pa lang. Antayin mo muna. Nakalagay 2 araw. Hindi, ang ibig sabihin po ni Juan ay at least 2 days bago kayo magsulit, dapat i-abisa ka agad para doon sa pag-pick up ay may Hindi gawin dito 2 araw talaga. 2 araw, wag pong hintay na isang kalahati. 2 araw dapat. Di dapat sa nilolooban ng 2 araw. Di mas malinaw. Kahit ka nakahahapde, pwede na. Ang liwanag 2 araw di ba ang bata ka rin tumbukan? Maraming piloso po. Days before. Si Casir lang
lang ang authorized na pumirma ng ready, vice versa. Kanina pa dito yan ha. Di po ba? Uugain yun. Si manager ang magtatakda kung kailan ang biyahe sa oil mill at kung sino-sino ang isasama sa pagbibiyahe. Mabigat po yun. Sino-sino. Ay, gusto ko isama yung utility natin. Ako manager. Ay, yung ano ko, gusto ko isama at asawa ko. Ay, sayang yung biyahe kami papunta ng daon. Abay, bakit? Sinong BOD pala? Aba. Dapat. Basta, titignan po natin. Isang VOD. Ang ginawa natin title ay ito, doon lang tayo po-focus. Dapat doon lang sa patakaran, doon tayo pumupokus na mabuti. Ano? Ang pera ay i-deposit ng oil mill. Ang pera ay i-deposit ng oil mill Saan million? sa account ng co-op. Ang pera ay i-deposit ng oil mill pagka nagkabentahan na sa account ng co-op. Siyempre, Bank transfer. Sa iba. Account na po. Oo, at tanda po natin, ang lahat ba na umahawak ng pera ng inyong kooperatiba ay nakasultiban? Sino umahawak ng pera ng co-op ninyo? Treasurer. Bukod sa treasurer, sino pa? Cashier. May cashier kayo. Sino pa? Sino pa? Meron pa po? Excuse lang po. Yung ano, yung activity para sa Martes. Adi, ano tama? Ayos ko naman pag-guys. Kasi malalayo yung pag-biyahe. Ito naman si Sherini. Sherini nililinaw lang na hindi tama na Siguro, awardin natin mga Ay, kasi sila pag-biyahe mo, kasi kung ayan, pwede mo yan. Tapos sa birthday, kalaman nato, ay kukuha lang dapat yung ang pwede na rin kasi sa atin, kasi na Okay lang yung atin. Madali lang yung paliwanag. kasi kung dalawang po yan. Dalawang po, isang po. Ilan? Tutok ako mga... Ay, kung nakalagay dito, lagi ng isang tolinada. Bay, tolinada. Ay, hindi naman Di ba maglagay kayo, 1 kilo hanggang ganitong kilo? Alam niyo naman yan, di ba? Kasi kung wala, may 1 kilo, 1 kilo. At yung mga iba, sa iba ko na ibebenta. Huwag niyo sabihin ba kung may violation, nakalagay din, basta kung wala pa obligado magdala. tayo wala na yata. O, di ba? Kaya dapat tumbukan. Paliwanag? Dapat kayo yung pinaprod yung kanina. Wala nang maisip po. Aha. Nakinig kahapon, nung nakikinig at tinitingnan. Pre, ano yung ulam? Ha? Anong ulam? Karne ba? Sige lang. So, kung ako kahapon ng lecture, yari kayo sa akin lahat. Kailangan may daily report si cashier. Si cashier, ba, hindi ba lang dito, daily report ha? Kailan, umaga o hapon? Daily, ano. O araw-araw nga eh, kung gusto ko mag-report ka dito umaga, nandiyan ang board, kanino ako mag-report? O eh, kailangan may daily report si cashier kanino? O manager, sa iyo ako mag-report. O sa board, sa inyo ba? Ano, yung logbook, sir? Aba, hindi. Hindi naman ang eto eh. Kailangan may daily report si cashier. O ako yung cashier, kanino? Ay, sa GC po namin. O eh, may nakalagay ba sa GC? Ay, wala. O, kaya nga, tumbukan. O, di ba? Paalala mo ha? Laging tumbukan. Galing yung tumbuk pagkabot mo. Tapos ito policy, wala. Kailangan tuwing 2 linggo ng buwan ay magbiyahe ang pinamiling kopra sa oil mill. Ay, kung wala, basta dyan, 2 ha? Kailangan tuwing 2 linggo. Hindi pwedeng Sabado, hindi pwedeng Martes. 2 linggo. Aba, ang linaw kahit mo lang bumiyahe ka. At kung kaninong oil mill, bahala ka. Walang nakalagay ng pangalan. O, di ba? Aba, isusundin ko yan. O, ilan yung lalagay mo? 3 kilo yung karga ko. Eh, pero bukas pa 2 linggo, makasakali madagdagan ng 1 kilo. Eh, kaya naman papayahin yung kopra. Ay, sa oil mill daw. Ay, tayo ko sa ano, iba isiha. Kasi
Dalawang oil mill Lagi ang, may ay, tatlong pasabadi. oil mill ang pinapadalhan po namin. Ay, ilagay mo dito kay oil mill A o pwede kay B o sa C. At anong ganun karami? O diba? Masakit pati yan mo. Wala na, sir. O di ba ganun po? Paalala ko ha, nagkakaunawaan tayo doon. Yung ganun po ang patakaran. Amen? Amen. Please. Okay lang may pagkakamali sa susunod na taon, kayo magagawa na ng mga policy. Papasan niyo muna yan. Kasi kinagagawa niya, kire-review niya, matututunan niyo na yan. Paniwala kami dyan. Kung nag-aalangan, Madali na natin. tumawag sa CDA. Kung nag-aalangan. Pero kung ang usapan ninyo o ba't kami ganito may babayaran buwis, ba hindi sa CDA, BIR. O, kaya kung anong problema ninyo, ang na-concern ng government agency, doon kayo tatawag. O kailangan ng accreditation daw, tayo yung COC nga. Pero wala tayo accreditation sa PCA, hindi tayo makakasama sa training. O si Luigi ang tawagan. Kita ninyo? Okay? Amen? Amen. O meron pa isa. Yung mga kasing edad ko dito, nung tayo nag-aral ng elementarya, sa ulo niyo pa yung abakada. Ang abakada tayo walang enye, no? O, yung mga bata may enye. Pero yung inabutan natin matanda, walang enye. Wala. Sa ulato niyo pa ba yan? Sige nga. Ba, ka, da, I, ga, ha, la, ma, na, nam, o, ta, la, sa, ta, Ya. Oh. Tatlo dito ang hindi sa ulo. Nagkamali ka na sunod na. Pero ito ang talagang sinaulo kung sa ulato mo yan. Abakada, ega, ha, i, la, ma, na, nga, o, para, sa, ta, u, wa, ya. Yawa, uta, sara, pa, o, nga, na, mala, ihaba, ela, kaba, a. Dito sa ulato. Ha? Pabaliktad? Lalo kung English alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Anong gusto? Balik-balik. A, B, C, D, E, F. English kaya yun. Ang hirap. Kaya pabalik. Ay, papaliktad naman ako. Hindi sir, Sir, okay, sir. Hindi baliktad sir yan, patalikod. Ayun yung abakad, hindi nyo kaya. Ako pa. O, parang mga naman tayo ang group nila. Marami kayo natutunan sa akin. Talaga marami. Bukod sa policy formulation, nililitan pa. O, ilan pa natin na? Dalawa? Isa na lang? Ay, Dalawa pa. Tapos tayo ng... Tatlo pa, oh. Bago mag-alas 3 tapos. Bilisan na lang. Bilisan. Oh. Ay, account naman. O yan, tapos na. Next! Baka naman napalaki yan. Yung sa susunod, huwag bigyan ng ano ha. Bigyan mo nito typewriting. Ay, oo, ang laki bigyan. Wala, ito lang. Wala pang picture. Hindi. Ano siya? Ate, halika nga muna. Info muna. Oo, kasi sa'yo si ate. Paalis na kasi baka makalimutan ang mga OR. Sige po. Ganyan siya po ta. Ang kakaunti niyo. Ay, hawakan ninyo. Sasakit na naman ang dyan. Ay, siya po yan, siya. Sure, mga ganyan, nag-explain. Ayan. Manager ba ito? Picture. Eh, si ano nakuha na? Nakuha na po. Kasama kayo? Hindi. Si mama. Magkasama. Ay, tanawan sila ay. po yun. Sila po. Sila. Hindi, kakapos na nila. Ay, okay na. Siya. O, ay, dito. Isa-isa. Dito lang. Ayun na yun. Yun. Ayan. Ayan.
Bago mag-umpisa, pang-lima na to? Oo. Dalawa pa? Anim. Anim na. Sige, sir. Okay, good afternoon po sa lahat. Unang-una, ipapakilala ko muna yung cooperative namin. Pasensya na kayo kung hindi nilagyan ng pangalan yan. Kasi kahapon, bago umalis yung aking mga kasamahan sa BOD, dali-dali namin ginawa. Dahil lahat naman may kanya-kanyang gawa, and hindi sila sure kung makakabalik sila. So, with regards to that, ito yung result ng ginawa namin policy sa membership din. Then, ang pinagkaiba lang natin sa mga co-op nyo, 2021, ini-establish na namin yung co-op. And during that time, actually, naiingit kami sa inyo eh. Kasi pag seminar nyo sa St. Jude, automatic, may registration na kayo, may COC na kayo, then accredited na din agad kayo sa PCA. Unlike us, inabot kami ng almost 8 months yata. Somewhere in 2021 kami nabigyan ng PRS. Yung PRS namin, medyo natagalan. Tapos, araw-araw yun, pinapalot ko yung kay Sir Ranel. Pupunta ako ng bayan. Actually, wala pang ano nun. During 2021, wala pang convert sa Mulanay. Inaano namin yan. Then, nabigay yung co-op namin, yung accreditation, August 2022. So, ilang buwan lang ang pagitan ng release ng ano namin. So, napakaswerte nyo po. Karangalan din namin na bago umalis si Sir Ranel, naisama niya kami sa grupo niyo. So, to begin with, ako po yung interim chairman nila. Actually, yung chairman namin is hindi siya available today dahil naman yung anak niya. Kaya ako muna yung mag-represent nung sa co-op namin. Okay, ang ginawa po namin is yung membership policy. Pasensya na po kayo kung medyo kasi galing ako sa corporate board, hindi naman talaga ako actually magsasaka. Nung nagkasakit ako, bumalik ako dito sa Mulanay para magtanim. Actually, payat na payat ako nun eh. Ang finding sa akin ng doctors ko, 2 months pa lang daw yung buhay ko. Pero ngayon, yung doktor na nagsabi nun, siya na yung unang namatay. So, tapos at the same time, from Piñan Laguna, pabalik-balik ako sa Mulanay. Nung una, way back 2021, syempre, maraming pera, available, abono sa lakad, ganun. Pag magkakotse ka, from Binyan, imagine nyo, going to Mulanay, magkano gasolina. So, nag-decide ako na bumili ng nakikita ko yun sa Mulanay, nakasingle sila. Sabi ko, maganda siguro mag-single ako, pero yung nakakakit sa bundok para naibutan ko yung members namin. So, bumili ako ng XRM, kaya twice a month, pabalik-balik ako, pumutor lang ako. So, yung kumbaga, kagaya nga sabi ni Sir, tested kami pagdating sa sakripisyo. Dahil yung sakripisyo, minsan bumabagyo, babagyo, papunta ka dito, minsan kahit walang bagyo, may ulan, mababasa ka, may initan ka, kumbaga tuloy lang yung laban. Kaya kayo, napakaswerte nyo. Pag upo nyo sa St. Jude's, pag alis nyo, dala nyo na lahat eh. Oo. St. Jude ba yun? Tama ba? Queen Margaret. So, napakaswerte nyo po. Kaya, hopefully, sana magkasama-sama tayo ng matagal. Huwag nyo sayangin. Actually, sa company namin, yung mga nag-staff ko dati, na sila, managers. Kaya nang pagdating dito sa co-op, medyo naninibago ako. Kumbaga, ang hirap mag-guide ba? Yung matandang puno na eh. Paano mo moldehin yun eh? Nakatubo na, di ba? Ganun po yung difference. Pero sabi nga nila, it's never been too late. Kasi ang importante dito, itong co-op, sinasabi, hindi naman agad yung result after 5 years. Puno, after 5 years kung nandito pa tayo. Ang importante, yung legacy na iiwan natin. So kagaya niyan, yung ka-co-op namin, dumating yung anak, pwede ito isali. Sabi ko, pwede yan. Natanong ko kung marunong sa Excel. Marunong daw. So dapat, mag-train na rin tayo ng mga bata. So okay, to begin with, kagaya nyo, hindi ko mapapantayan. Lalo na yung presentation ng aking pisan. Actually,
Yung kabilang co-op ng Taga-Mulanay, kamag-anakan ko din pala, hindi ko kakilala. So dito lang uli kami nagkakilala. Si ex-kapitan Luigi at saka si Chairman Victor. So to begin with, hindi ko kayang pantayan yung pag-start nyo ng GA kasi nasanay ako sa corporate world ko eh. Usually pag GA namin, nag-start lang kami ng prayer, tapos i-present yung issue. Tapos in every issue, meron kaming issue, action plan, tapos corresponding responsible person kung sino gagawa. Tapos may target date kami. Ganun yung ginagawa namin every meeting. So with regards sa policy, wala pa. Actually, full verbal pa yung policy. Kaya mag-i-start kami siguro, kagaya ng mga na-encounter namin sa inyo. Natutuwa kami at marami kami natutunan doon sa mga pin-research ko kanina. Yung, ano ba sa Tagalog yun, second emotion, sumasang-ayon ako. Natutuwa ako, sabi ko, dapat ganun kami. Hindi ako eksperyensado, lalo na sa samahan ng sa pagsasaka o sa agriculture. So, eto na po yung ginawa namin. Pagpasensyahan nyo na 6 na numbers lang yan. So, itong membership policy namin, ang members daw, PMS should be given to candidate members. So, candidate pa lang sila, binibigyan na namin ng PMS. So, yung PMS is free membership. Mali pala. Tama ba ako? Seminar, ano? Mali po ba ako? Tama. Medyo contest ako ngayon. Membership. Seminar. Tama? Okay. So, ganun po yung ginagawa namin. Tapos ngayon, nung sa Mulanay kami, 15 na co-op na raw during 2022 sa Sir Ranel. Lahat yun sarap. Tapos kami yung pang 51. Parati kami china-challenge, baka naman kayo yung pang 51 yung magsasarap din. Natutuwa nga ako at may co-op yung ulit, may isa. Di dalawa na kami. 51, 52. Tapos meron pa rin isa, 53. So, ang sinisigurado namin, mabigyan yung members ng ng free membership seminar. So, yung free membership seminar, ang ginagawa ko po, na-observahan ko, pag meeting ng card, any financing doon kami nang re-recruit ng members. Pagkatapos ng meeting nila, andyan ako, dala-dala ko yung speaker ko na Kasi nung una, pag nagkakantak ako ng PMS, 2, 3, yung paulit-ulit mo ba, mapapaus ka. Kasi ayaw po ni Sir Ranel ng shortcut. Pag tinanong ka, gaano ba katagal kayo magbigay ng PMS? 1 hour. Aba, magaling ka! Na-explain mo lahat yung co-op ng 1 hour. So, yung ginawa ko, sa una, pinapakilala ko yung co-op, ano ba yung vision ng co-op namin. Kasi ang main vision ng co-op namin, maging economically independent yung Mulanay para ma-elevate yung poverty. So, napakabigat po nun para gawin. Hindi ko naman nakita na kasi yung tao pala, may iba yung attitude eh. Akala ko madaling gawin, madaling sabihin, magandang pakinggan. Pero kung gagawin mo siya, ang hirap gawin kasi yung culture na yung yung tao kailangan pagawin yung culture ng mga tao. Pagdating sa co-op, papiliin mo sila. Co-op, kagaya ng sabi ni Sir, co-op, samahan. Ang priority nila, samahan. Dahil na samahan, hindi mo kailangan magbigay ng pera, may darating sa iyo eh. Karamihan nga nalalapit sa amin na magpapamember, tatanungin, nakakautang po ba dyan sa co-op nyo, co-op kayo? Yun agad yung tinatanong nila. So sabi ko, hindi mo namin kayo tutulungan mangutang dito, tutulungan namin kayo kung paano gumawa ng pera. Na maaaring hindi nyo pakinabangan ngayon at mapapakinabangan ng inyong mga anak. So, yun po yung namin. Importante yung pre-membership seminar. Ang ginawa ko dyan, ni-record ko po. Tapos pag medyo inaantok sila, doon lang ako papasok ng na intervention para o naintindihan nyo ba, mag-exam tayo mamaya. Tapos tatanungin ko pag inaantok ko. Kasi hindi ko kaya yung ginagawa ni Sir Ranel na dire-diretso na pagkakandak ng pre-membership seminar. Then number 2, pag nabigyan sila ng PMS, yung BOD interview sa new candidate member. Kasi dati, ang una namin tanong, minsan, sasali ako, ang una kong tanong, mabait ka ba? Ganun. Kasi importante yung
yung mabait yung kasama mo eh. Diba? Pero actually, hindi, dalawa yan eh. May isa ako nakalagdaan. Hindi lang mabait ay tatanong mo. Dapat may kasunod na tanong yan eh. May pera ka ba? Willing ka bang magbigay ng pera para sa co-op? Kasi negosyo to eh. Oo. Kasi ang dami ko na-recruit ngayon ng mga mababait. Tapos luckily naman, etong mga BOD ko, sila yung ayaw kong isali ng una. Sila yung may konting business o nakakaangat sa mga members ko. Tapos naniwala sila na doon sa vision ko na makatulong sa kapwa. Kasi nung nagtanim ako doon, naging partner hero ako ng East West Seeds. Di 2021, dumating si Julina, 5 hectares ng mais tinanim ko. Diniba yung ni Julina. Yung 1 hectare na pinag-experimentohan ko lang ng tawag dito, kalabasa, doon ako medyo kumita ng konti. Sabi sa akin, kung puro kalabasa tinanim mo, may milyonaryo ka na. Tapos siguro yun nga yung way, tapos niyaya nila akong gagawa ng cooperative. Mali ka ba kung ano yung cooperative? Kasi ang cooperative daw, maraming nakukuha sa gobyerno. O di tayo ako, sabi ko, paano ba yan? Actually, paglapit ko sa municipal agriculturist namin eh, Sir, bakit gusto mo magtayo ng cooperative? Dito naman pwede sabihin na gano'n. Maraming documentation na kailangan pagdating sa cooperative. So, sabi ko, ma'am, wala naman pong problema yun. When it comes sa documentation, well-versed naman po ako pagdating sa documentation sa previous work ko. So, di okay na, pumayag siya. Ayun, schedule kami ng PRS kay Saranet. Then, pagka-interview ng BOD sa bagong new member, dapat makapasa sila. Isa lang na umayaw sa amin sa BOD. Hindi namin sinasali sa co. Meron nga kami nun, isang gusto ko eh, may pera eh, mayaman. Pwedeng mag-finance din na makakatulong. Eh ayaw nung isa kong members na namimili ninyo. Ayaw ko yan. Kasi nagkaroon sila ng ng argumento when it comes sa pamilya ninyo. Hindi ko sinali. Pero almost lahat kami gusto namin nasali. So, ganun po kami. Pag ayaw ng isang POD sali, hindi namin sasali. Ngayon, pag nakapasa siya sa interview, number 3, nakapasa sa interview ng BOD, required na siya magbayad ng membership fee, 1,000. Then yung tinatawag na yung pledge share, yung promissory kung kailan mo mababayaran kung paano mo mababayaran. Then number 4, members are required to participate in co-op project, meetings, and activities. So, ganyan po yung ginawa namin sistema. Kasi sa isang bagong ko, napakalaking bagay, lalo na hindi pa natin afford na mag-hire ng mga empleyado. Ang importante, tayo muna yung gagalaw. Then, number 5, penalty shall be given to violators regarding this membership policy. So, medyo sinortcut na po namin yan. Siyempre, meron yung kagaya na discuss before, yung hindi nakakabayad, lalagyan namin ng to be included later sa policy namin gagamitin. Dahil na-explain ni Mr. Romel, yung complete policy with regards sa membership policy. So, number 6, BOD will review the constant violators. So, kung paulit-ulit, subject for termination na sa court. So, yung pagpasensya nyo na, magsi lang yung aming nagawa. Yan lang yung nakayanan namin. Ayos lang. Sir. Tulog na. Magsi lang yun. Sa tagal daw. Gusto pong makinig ni sir. Nakulangan. 235 na, sir. Ay, meron na bang approval? Sumasama yung po ba lahat? Oo, wala pa namang di ba? Kasi kagaya nga sir nung sabi ko, na-review yun kanina, marami kaming dapat i-add
with regards dito sa aming policy na natutunan namin sa inyo, lalo na doon sa unang mga nag-present. Okay. Ito ay parang halaw din sa membership policy kanina. Ano po? Nakita niyo kanina yung ano? Di ba kanina parang may katulad dito? Sino yung membership policy din Sa kanina? Manila din, sir. Oo. Thank you, sir. Sige Yes, sir. po. Ilan kayo sa COP ninyo? Almost 40 na sir. 40. Ilan taon na yung COP nyo? Magti 3 years na sir. Oh, so may ugain natin malaki pagkakaiba. Ano? Aha. Picturean niyo yun sa kanya yun. Hindi marami-rami iyon para mas malinaw. Pero po dito, pakaingat tayo. Meron dito ang board. Ano? May nag-apply sa kanila. Yung reality na ikwento ninyo, na-share ninyo, ayaw ng isang board, ayaw ng lahat. Kasi ang board of directors, kapag may nag-apply for membership sa atin, dininay nila. Ano tayo magagawa? Disapprove ng board. Pero kung yung magbe-member na yon ay may alam sa assembly natin, pwede siyang mag-apila. At ang General Assembly ang siyang magpapasya kung siya'y tatanggapin o hindi. Yun ang nasa 95-20 natin. So medyo mabigat yan. Ano, kaya pag nagtanong ng tanong, pwede pala ako mag-apila. Bakit? Eh, gusto ko mag-member doon, may parang may personal yung isa sa akin, hindi ako tinanggap. Hindi natin alam, ha? So, pwede siya mag-apila niya. Pag nag-apila, wala tayong magagawa kasi assembly pa rin ang siyang mag-a-approve ko siya, tatanggapin o hindi. So, paalala lang po yun. Kasi sabi sa akin, sir, kala ba ito cope natin para sa mayroon pa yung saksakan ng yaman na yan? Aba, kung sa qualification niya, pasok siya eh. Oo. Oo, di ba? Ngayon, taasan niyo ang qualification sa pagsapi. Membership fee, 300,000. Yan na po ang naproba namin. Pero kanya, wala. Ay, hindi ka kasali. Isa pa lang, ilanlag ka na. Ano pa? May NBI, may pasaporte, may drug test, may neuro test. Pero kanya, wala. Ay, hindi ka na namin member. Ay, tinaasan natin ang qualification eh. Dapat ng assembly. Ay, mangyayari ang tsambahan na kung tayo magka-member pa. Ganyan ang ginagawa ng mga transport cooperative, yung mga transport. Membership fee, 500,000. O sige, mag-member ka. Sabi ba na kung 500,000, membership pa lang. Ay wala, ay hinat ka agad. So, depende po yan sa policy. Kaya nga ang policy napakahusay niyan. Ano? Okay na? So, palakpakan po natin sila, sir. Thank you. Ayusin po mabuti ha, kasi mabigat po pagkadating po ha. Ingat tayo sa pagtanggap ng member. Kasi yung member na tatanggapin ninyo, posible sa susunod na panahon, yan ang nakupong board. Kung yan yung mas magaling sa atin at malaki ang kanya maitutulong, pumayag tayo. Huwag natin isipin na, ay ako ang kami mga fundadores niyan eh, ngayon hindi lang ako chairman, kami nagtayo niyan. Noong panahon mo, marami ka na nagawa. Ngayon, kung gusto mo, dito pa po ito ang board of director. Hindi pwede mo nang isisi na kayo nagsimula. Ang importante, nung panahon mo, may nagawa ka na. Ay, dito pa po ka ulit board para may magawa ka ulit. Ganun po yan, ha? Pero pagdating sa dokumento, kailanman hindi na mabubura ang pangalan nyo kasi kayo yung mga fundadores niyan. Okay? Opo. Ayan. Sir, pakuha niyo rin. Sa susunod, ang hindi mo jual sa kanila, typewriting nila. Kasi baka sensado na sila sa Sa inyo, sayang. Bakit ang lalaki ng dinala namin, money